Hindi. Hindi pwedeng maubusan ng oxygen si Mama. Ang sigaw ni Celine ay halos pumunit sa katahimikan ng ospital. Ang bawat salita niya ibasag sa takot at desperasyon. Ang dibdib niya ay parang pinipiga, bawat hinga ay may kasamang kirot na sumasalamin sa humihinang pintig ng puso ng kanyang ina sa kabilang silid. Dosi, parang awan niyo na, may paraan pa ba? Kahit ano, gagawin ko. Lumapit ang doktor, isang lalaking nasa mid-40s na may bakas ng pagod sa mukha. Miss Mabini, malumanay pero may bigat ang kanyang boses. Ginawa na namin ang lahat. Critical ang lagay ng nanay mo. The medication is expensive, and the hospital needs an assurance of payment before we can proceed with the next critical procedure. Ilang araw na rin kayong overdue sa bill. Pero, Doth, wala na talaga, nanginig ang mga labi ni Celine. Ang mga salitang yon ay parang laso na dumaan sa lalamunan niya. Ang kakarampot na ipon nila mula sa pagtitinda ng isda sa Isla de Rosario, at ang mga utang na naipon sa mga kaibigan at kamag-anak, ay naubos na lahat. Ang kanilang maliit na barong-barong sa tabing dagat ay hindi na rin sapat para isang lapa. I'm sorry, Hija. May simpatya sa mata ng doktor, pero ang patakaran ng ospital ay hindi niya mababali. Kung walang maibibigay na paunang bayad para sa operasyon at sa mga susunod na gamot, baka kailangan na nating itigil ang life support. Huwag po. Napaluhod si Celine, ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang malamig na sahig ng ospital ay tila nagyelo sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Maawa na kayo. Nagmamakaawa ako. Ang dignidad niya ay parang buhangin na tinanggay ng alon, wala nang natira kundi ang hubad na pagmamakaawa ng isang anak na gustong mabuhay ang ina. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang anino ang tumabon sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Isang babae, balot sa mamahaling kasuotan, ang nakatayo sa harap niya. Ang kanyang tindig ay elegante, ang mukha'y kalmado, pero may kung anong lamig sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang leather briefcase. Miss Celine Mabini, tanong ng babae, ang boses ay kasing linaw ng kristal, walang bahid ng emosyon. Parang hindi man lang siya naantig sa eksenang dinatnan. Tumango si Celine, pinipilit punasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng palad. Ako nga po. Sino po sila? Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng babae, bahagyang umiti, isang iting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nandito ako para mag-alok ng solusyon sa problema mo. Binuksan niya ang briefcase at naglabas ng isang makapal na folder. Alam kong kailangan mo ng malaking halaga para sa iyong ina. At handa akong ibigay yon sa'yo. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Celine. Talaga po? Paano po? Anong kailangan kong gawin? Para siyang nalulunod na kumakapit sa patalim. Kahit ano, basta para kay Mama. Simple lang, sabi ng babae, inilahad ang folder kay Celine. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang kontratang ito. Nanginginig ang mga kamay ni Celine habang inaabot ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay puno ng maliliit na letra, mga legal terms na hindi niya maintindihan. Pero isang parirala ang tumatak sa kanyang isipan, personal companion for M.F. Damon Argels for the period of 1 year. Personal companion, naguguluhang tanong ni Celine. Ano pong ibig sabihin yan? Anong klaseng trabaho to? Bakit parang ang laki ng kapalit? You will live in his house. You will accompany him to events. You will be at his beck and call, to provide companionship and assistance, as he requires. May diin sa salitang assistance ang babae, na nagbigay ng kakaibang kaba kay Celine. Walang illegal, I assure you. Pero kailangan ng iyong buong commitment. Full-time. Exclusive. Napatitig si Celine sa kontrata. Ang pangalan ni Damon Argyeles ay pamilyar sa kanya, isang kilalang bilyonaryo, pero may reputasyong mailap, malamig, at halos walang nakakaalam sa personal niyang buhay. Isang anino na nababalot ng yaman at misteryo. At kapalit nito, tinuro ng babae ang isang figure sa kontrata. Napasinghap si Celine. Ang halaga ay sapat para bayaran ang lahat ng utang sa ospital, ang operasyon, ang mga gamot, at may matitira pa para sa kanilang paggaling. Sapat para mabigyan ng bagong buhay ang kanyang ina. Pero ang kapalit ay ang kanyang sarili. Ang kanyang kalayaan. Ang kanyang dangal. Napatingin siya sa direksyon ng AC, kung saan nakaratay ang kanyang ina.
Ang tunog ng heart monitor, kahit hindi niya naririnig mula roon, ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang bawat beep ay isang paalala na paubos na ang oras. Bakit ako? Halos pabulong na tanong ni Celine. Sino po ba itong si Iggy Argeles? He has his reasons, Miss Mabini. And frankly, those reasons are not for you to question right now. Ang mahalaga, pumapayag ka ba o hindi? Malamig pa rin ang tono ng babae. Your mother is waiting. The clock is ticking. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong pumukpok sa dibdib ni Celine. Tama siya. Wala na siyang oras para mag-isip, para magdalawang isip. Ang buhay ni Mama ang nakataya. Ibenta mo ako kung iyan ang makakaligtas kay Mama. Ang mga salitang iyon, na isatinig man o hindi, ay umalinggaw sa kanyang puso't isipan. Isang desperadong sigaw sa gitna ng kawalang pag-asa. Muling bumuhos ang kanyang mga luha, pero ngayon may kasama ng determinasyon. Kinuha niya ang ballpen na inabot ng babae. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Pipipirmahan ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya sa ilalim ng kontrata ay parang patak ng dugo. Isang sakripisyo. Isang kasunduan sa demonyo, marahil, pero para sa anghel niyang ina. Pagkatapos niyang pumirma, agad na kinuha ng babae ang kontrata. May kinuha itong telepono at may tinawagan. It's done. Proceed with the transfer to St. Luke's. Yes, the full amount. And prepare the car for Miss Mabini. Ibinaba ng babae ang telepono. The hospital bills will be settled immediately. Your mother will be transferred to a private hospital with the best care. At ikaw, Miss Mabini, sumama ka na sa akin. Your new life begins now. Walang nagawa si Celine kundi tumango. Para siyang na-hypnotize, ang katawan niya ay kusang sumusunod, pero ang isip niya ay blanko, manhid sa sakit at takot. Ano ang naghihintay sa kanya? Anong klaseng tao si Damon Argeles? Isang itim na luxury van ang naghihintay sa kanila sa labas ng ospital. Sa buong biyahe, walang nagsalita. Si Celine ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga gusali at kalsadang dinadaanan nila na parang huling sulyap sa mundong dati niyang ginagalawan. Huminto sila sa harap ng isang napakalaking gate sa isang exclusive subdivision. Ang mga pader ay matataas, parang kuta. Nang bumukas ang gate, isang mansyon ang tumambad sa kanya, moderno, malawak, pero walang init. Puro salamin at bakal, parang isang malamig na monumento ng kayamanan. Nandito na tayo, sabi ng babae. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver. Nanginginig ang mga tuhod ni Celine habang bumababa ng sasakyan. Ang hangin ay tila mas malamig dito. Ang bawat hakbang niya papasok sa mansyon ay parang hakbang papunta sa bitayan. Sa loob, ang lahat ay enggrande at nakakasilaw. Marble floors, high ceilings, abstract paintings na mukhang nagkakahalaga ng millions. Pero ang pinaka-nakakuha ng atensyon niya ay ang lalaking nakatayo sa paanan ng malawak na hagdanan, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa isang malaking bintana na tanaw ang hardin. Kahit nakatalikod, ramdam ni Celine ang aura nito, mayaman, makapangyarihan, at mapanganib. Sir, she's here, magalang nasabi ng babae, na kanina pa pala niya na lamang nagngangalang Attorney Elvira. Dahan-dahang humarap ang lalaki. At sa unang pagkakataon, nakita ni Celine si Damon Argeles. Matangkad dito, ang tindig ay eleganteng-elegante sa suot nitong dark-colored suit na halatang mamahalin. Ang buhok ay maitim at makapal, bahagyang magulo na tila hinahawi-hawi lang ng daliri. Ang mukha nito ay perpektong nahulma, matangos na ilong, matalim na panga, mga labing mukhang malambot pero mahigpit na nakatikom. Pero ang mga mata nito ang nagpatigil sa paghinga ni Celine. Maitim, malalim at kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Walang emosyon. Parang tumitingin lang ito sa isang bagay, hindi sa isang tao. Pinagmasdan siya ni Damon mula ulo hanggang paa, isang mabagal at kalkuladong sulyap na nagparamdam kay Celine na para siyang isang produkto sa display. May bahid ng pang-ismid sa gilid ng labi nito. Pagkatapos ng tila walang katapusang segundo, nagsalita ito. Ang boses niya ay baritono, malalim at kasing lamig ng kanyang mga mata. So, he drawled, a hint of amusement, or was it contempt? Lacing his tone. Ikaw pala ang binili ko.
Ang mga salitang iyon ay tumama kay Celine na parang sampal. Ang lahat ng takot, galit, at kawalang pag-asa na pinipigilan niya ay biglang kumawala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang murahin ang lalaking ito, gusto niyang tumakbo palayo. Pero nanatili siyang nakatayo, ang mga kamaoy nakakuyom sa gilid, ang mga luha ay nagbabadyang muling pumatak. Ito na. Ito na ang simula ng kanyang bagong buhay. O ang simula ng kanyang impyerno. Ang mga salitang giso ikaw pala ang binili ko, ay tumarak sa puso ni Celine na parang kutsilyo. Nanigas siya sa kinatatayuan, ang init ng dugo'y biglang umakyat sa kanyang mukha. Binili. Parang isang bagay lang, isang alipin na walang sariling pag-iisip o damdamin. Gusto niyang isigaw ang lahat ng hinanakit niya, pero ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay titigan ang malamig at mapanuring mga mata ni Damon Argyeles. Ako nga po si Celine Mabini, halos pabulong niyang sagot, pinipilit na huwag mabasag ang boses. Ang po ay kusa na lang lumabas, isang reflex ng paggalang, o marahil, takot. Tumango si Damon, isang bahagyang pagkilos ng ulo na puno ng pagwawalang bahala. Attorney Elvira, you may leave us. I-orient ko na lang siya sa mga tungkulin niya. May diin sa huling salita, na para bang may ibang kahulugan iyon. Very well, Yvette Argels. Tumango si Attorney Elvira kay Damon, tapos ay bahagyang tumingin kay Celine na may ekspresyong mahirap basahin, awa ba o babala. Pagkatapos ay tahimik na itong umalis, iniwan silang dalawa sa malawak at malamig na sala. Naiwan si Celine na kasama ang lalaking bumili sa kanya. Ang katahimikan ay nakakabingi, pinapalala lang ng tiktak ng isang antigong grandfather clock sa sulok. Bawat segundo ay parang isang oras. Follow me, utos ni Damon, tumalikod ito at nagsimulang maglakad papunta sa isang pinto sa gilid ng hagdanan. Walang lingon likod, inaasahang susunod lang si Celine. Sumunod si Celine, ang mga paay mabigat. Pumasok sila sa isang malaking study, napapaligiran ng matataas na bookshelf na puno ng mga libro. May isang malaking mahogany desk sa gitna, at sa likod nito ay isang leather swivel chair. Umupo si Damon, parang hari sa kanyang trono. Itinuro niya ang isang simpleng upuan sa harap ng mesa. Sit, maikling sabi nito. Umupo si Celine, nanginginig pa rin ang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang buong paligid ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, at lalo siyang nakaramdam ng pagiging maliit. Let's get the few things straight, Miss Mabini, panimula ni Damon, ang mga daliri ay magkakaugnay sa ibabaw ng mesa. Ang mga mata niya ay hindi pa rin inaalis sa kanya, matalim at mapanuri. You are here under a contract. Is contract that states you will be a personal companion. Tumango si Celine. Naiintindihan ko po. Good. Dahil ayoko ng paulit-ulit. Sumandal siya sa upuan. First rule, you will address me as M. Argels, or Sir. Nothing else. Walang Damon, walang kuya, at lalong-lalo na, walang anumang palayaw na maiisip mo. Is that clear? Parang may kumirot sa dibdib ni Celine. Of course. Kailangang ipamukha na amo ko siya. Yes, sir. Pilit niyang nilunok ang pride. Second, your phone. Inilahad ni Damon ang kamay. Akin na. Nanlaki ang mata ni Celine. Pero, sir. Paano ko makakausap si Mama? Paano ko malalaman ang kalagayan niya? Ito lang ang tanging koneksyon niya sa labas, sa nag-iisang pamilya niya. Your mother is in the best hospital, under the best care. Attorney. Elvira will give you updates twice a day. Kung may emergency, malalaman mo kaagad. But direct contact. No. As don't want any distractions. Your focus should be here, on your duties. Pero sir, saglit lang naman po. No buts, Miss Mabini, putol ni Damon, ang boses ay tumigas. This is non-negotiable. Ang telepono mo o gusto mong balikan natin ang usapan tungkol sa kontrata? Ang banta ay malinaw. Mapapikit si Celine, ramdam ang pag-akyat ng luha. Pero pinigilan niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang luma niyang cellphone mula sa bulsa at inilapag sa mesa. Parang isang piraso ng kanyang puso ang inalis sa kanya. Good girl, sabi ni Damon, kinuha ang telepono at inilagay sa isang drawer ng mesa, saka ito nilock. Third, you are not to enter in a private wing,
Yin by bedroom, yin by personal giwait, or the study, unless specifically ask you to the rest of the house you'll learn your way around. May mga kasambahay dito, but your primary responsibility is to me. Primary responsibility. Ano nga ba yon? Ang pagiging personal companion ay napaka-vague. Ano po ba talaga ang gagawin ko, sir? Lakas loob niyang tanong. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Damon, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Whatever tell you to do, Miss Mabini. You will be available 24 paghahati 7. Kung gusto kong may kasamang kumain, nandyan ka. Kung may event akong pupuntahan at kailangan ng kasama, ikaw yon. Kung naiinip ako, you will provide companionship. Companionship. Ang salitang iyon ay nag-iwan ng masamang lasa sa bibig ni Celine. Para siyang binili para maging isang laruan. Isang palamuti. Hindi ako sanay sa ganitong buhay, sir, mahina niyang sabi. Then learn fast. Dahil hindi ako kilala sa pagiging pasensyoso. Tumayo si Damon. Manang Rosa will show you to your room. Magpahinga ka. Tomorrow, your duties begin. Parang baliwala lang sa kanya ang lahat, parang nagbibigay lang ng instruction sa isang bagong appliance. Lumabas si Damon ng study, iniwan si Celine na tulala at nanginginig sa galit at takot. Hindi ako alila, tao rin ako. Gusto niyang isigaw yon, pero sino ang makikinig? Maya-maya, isang matandang babae na may mabait na mukha ang pumasok. Hija, ako si Manang Rosa. Halika na, ihahatid na kita sa kwarto mo. Ang kwarto ni Celine ay nasa kabilang dulo ng mansyon, malayo sa private wing ni Damon. Malaki ito at kumpleto sa gamit, may sariling banyo. Mas malaki pa sa buong bahay nila sa Isla de Rosario. Pero para kay Celine, isa itong gintong haula. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Celine na mag-adjust. Ang mga kasambahay ay mababait naman, pero halatang may utos na huwag siyang masyadong kausapin. Si Damon, halos hindi niya nakikita. Minsan, tatawagin siya para samahan itong mag-almusal o hapunan, mga pagkain na tahimik at puno ng tensyon. Magsasalita lang ito para mag-utos o magbigay ng puna. The soup is cold. Don't slouch. Can you at least tear aside to look presentable? Bawat salita ay parang tinik. Si Celine, na palaban at hindi nagpapaapi sa isla, ay natutong kimkimin ang lahat. Para kay Mama. Lagi niyang sinasabi iyon sa sarili. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Celine, isang simpleng turo na paborito niya, naisip niyang ipatikim kay Damon, baka sakaling kahit paano'y may makitang buti sa kanya, ay naabutan niya itong may kausap sa telepono sa may pool area. Hindi niya sinasadyang marinig, pero sapat na ang lakas ng boses nito para umabot sa kanya. Don't care about the cost, just get it done. That island needs to learn its place, may galit sa boses ni Damon. Pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono ng maihalong iritasyon. Nang makita siya ni Damon na may dalang tray, kumunot ang noo nito. What's that? Ah, turon po, sir. Merienda. Alanganing sabi ni Celine. Tiningnan ni Damon ang turon na parang isang alien na pagkain. I don't eat street food. Ang tono nito ay puno ng pandidiri. Doon na napuno si Celine. Ang lahat ng sama ng loob, ang pagtitimpi, ang pakiramdam na minamaliit ay sumabog. Hindi niya namalayan ang sarili. Sa isang iglap, ang tray na hawak niya ay lumipad sa direksyon ni Damon. Tumama ang turon at ang baso ng juice sa dibdib ng mamahaling polo shirt ni Damon. Ang saging at langka ay kumalat, ang juice ay tumulo. Natigilan ng lahat, si Celine, si Damon, pati ang mga kasambahay na nakasilip mula sa malayo. Namula si Damon sa galit. Ang mga mata niyang malamig ay nagliyab. What did you just do? Bawat salita ay mabagal at puno ng panganib. Nanginig si Celine, ngayon lang napagtanto ang ginawa. Patay. Pero kasabay ng takot ay ang kakaibang pakiramdam ng kaluwagan. Sa wakas, nailabas niya. Hindi ako alila, Jimmy Argeles, sigaw niya, nanginginig ang boses pero may tapang. Tao rin ako. Hindi ako basura na pwede mong yurakan lang. Kung ayaw mo ng pagkain ko, sabihin mo ng maayos. Hindi yung parang diring-diri ka pa. Lumapit si Damon, ang mukha ay isang maskara ng matinding galit. You insignificant little. How dare you?
Itinaas nito ang kamay, akmang sasampalin siya. Napapikit si Celine, hinihintay ang sakit. Pero walang dumapo. Pagmulat niya, nakita niyang nakababa na ang kamay ni Damon, nakakuyom ito ng mahigpit sa kanyang gilid. Ang dibdib nito ay mabilis ang pagtaas-baba. Nakatingin ito sa kanya na parang hindi makapaniwala. Get out of my sight, utos nito, ang boses ay garalgal sa pinipigilang galit. Get out before I do something I'll regret. Hindi na naghintay ng pangalawang utos si Celine. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo pabalik sa kanyang kwarto. Nang makapasok, doon lang siya napahagulgol. Takot sa maaaring mangyari. Galit sa sarili dahil hindi nakapagtimpi. Pero may isang maliit na bahagi sa kanya na nagsasabing tama lang yon. Inasahan niyang anumang oras ay kakatok si Attorney Elvira o si Damon mismo para palayasin siya. Na ang kontrata ay tapos na. Paano na si Mama? Ang takot ay muling bumalot sa kanya. Pero lumipas ang gabi, walang dumating. Kinabukasan, nagkulong lang siya sa kwarto, hindi kumain, hinihintay ang hatol. Nang sumunod na gabi, hindi na natiis ni Celine. Kailangan niyang malaman. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Tahimik ang mansyon. Naglakad siya patungo sa kusina para kumuha ng tubig, nang mapadaan siya sa study ni Damon. Bahagyang nakaawang ang pinto. May narinig siyang hikbi. Dahan-dahan, sumilip si Celine. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang mundo. Si Damon Argeles, ang malamig, arogante, at malupit na bilyonaryo, ay nakaupo sa sahig, likod sa bookshelf, hawak ang isang naka-frame na litrato. Umiiyak ito. Hindi lang simpleng luha, kundi hagulgol na puno ng sakit, ng isang kalungkutang hindi maipaliwanag. Ang balikat nito ay naiyayanig. Nakatitig ito sa litrato, isang batang babae, mga 16 na taong gulang siguro, may matamis na ngiti at mga matang kahawig ng kay Damon, pero mas masayahin. I'm sorry. I'm so sorry, bunso, narinig niyang bulong ni Damon sa gitna ng mga hikbi. Hindi kita nailigtas. Kasalanan ko, Ti. Natigilan si Celine. Ang Damon na kinatatakutan niya, ang Damon na kamumuhian niya sana, ay may tinatagong ganito kalalim na sugat. Ang aroganting anyo ay tila isang pader na itinayo para pagtakpan ang isang pusong nagdurugo. Dahan-dahan siyang umatras, ayaw niyang mahuli siya. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ang isip ay gulong-gulo. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pagkalito. Intriga. Sino ang babae sa litrato? Anong nangyari dito? At bakit sinisisi ni Damon ang sarili niya? Ang lalaking akala niya ay isang halimaw ay biglang nagkaroon ng ibang mukha sa kanyang paningin. Isang mukhang nasasaktan. Isang mukhang tao. Ang gabing iyon, hindi lang ang pagtingin ni Celine kay Damon ang nagsimulang magbago. Pati na rin ang nararamdaman niya para dito. Hindi na puro takot at galit. May sumibol na kung anong emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Kinabukasan pagkatapos ng insidente ng paghagis ng turon at ang gabing nasilayan ni Celine si Damon na umiiyak, nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Hindi na kasing tigas ng bato si Damon. Malamig pa rin ang pakikitungo nito minsan, pero wala na iyong matatalim na salita na parang laging handang manakit. Parang may kaunting pag-iingat na sa mga kilos nito. Hindi rin ito binanggit kailanman ang tungkol sa pagbato niya ng merienda. Para bang kinalimutan na lang. Si Celine naman, hindi na rin kasing palaban tulad ng dati. Ang nakita niyang kahinaan ni Damon, ang pag-iyak nito sa harap ng litrato, ay nag-iwan ng marka sa kanya. Nagkaroon ng kaunting espasyo para sa pag-unawa? O marahil, awa. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang purong kontrabida. May tao pala sa likod ng maskara. Isang umaga, habang nag-aayos si Damon ng mga papeles sa may breakfast nook, hindi nito sinasadyang matabig ang isang letter opener. Nahagip nito ang kanyang braso, hindi malalim pero sapat para dumugo. Aray, napasigaw ito ng mahina, hawak ang braso. Sakto namang dumating si Celine dala ang kape nito. Nakita niya agad ang dugo. Walang sabi-sabi, ibinaba niya ang tasa at mabilis na lumapit. Sir! Anong nangyari? Tanong niya, may halong pag-aalala sa boses. Hindi na niya naisip pa ang kirulis o ang distansya nila. Ang instinct niya to help took over. Wala to, it's just a scratch, sabi ni Damon, medyo nailang sa bigla ang paglapit ni Celine.
Pero hindi niya ito itinulak. Dugo yan, sir. Baka ma-infect. Kumuha si Celine ng malinis na table napkin at marahang idiniin sa sugat. Sandali lang po, kukuha ako ng first aid kit. Nagmamadali siyang pumunta sa kusina kung saan niya alam na mayroong first aid kit. Pagbalik niya, dala ang maliit na box, nakatingin lang sa kanya si Damon, ang ekspresyon ay mahirap basahin. Umupo si Celine sa tabi nito, amoy na amoy niya ang banayad na pabango nito, a mix of something woodsy and expensive. Medyo na-conscious siya bigla. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat gamit ang antiseptic, pagkatapos ay maingat na nilagyan ng band-aid. Ang mga daliri niya ibahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lapit nila. Nararamdaman niya ang init ng balat nito. Salamat, mahinang sabi ni Damon, ang mga mata ay nakatutok sa ginagawa ni Celine. Ito yata ang unang beses na narinig niya itong magpasalamat sa kanya. Nag-angat ng tingin si Celine at nagtama ang kanilang mga mata. For a split second, parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Ang mga mata ni Damon, na dati kasing lamig ng yelo, ay may bahid ng ibang emosyon. Hindi niya masabi kung ano. Walang anuman po, sir, medyo nautaw si Celine, sabay iwas ng tingin. Tumayo siya. Yung kape niyo po. Ang maliit na insidenteng iyon ay parang nagbukas ng isang siwang sa pader na namamagitan sa kanila. Nagkaroon ng mga sandaling hindi na sila amo at binili. Isang gabi, biglang nag-brownout sa buong Beershis. Verde. Kadiliman ang bumalot sa mansyon. Ang mga emergency lights ay sumindi, pero dim pa rin ang paligid. Natakot si Celine, naalala niya ang mga kwentong multo noong bata pa siya sa isla. Nasa sala si Damon noon, nagbabasa. Nakita niyang medyo nataranta si Celine. Relax, sabi nito, ang boses ay kalmado. Manang Rosa will light some candles. Hindi naman siguro to magtatagal. Maya-maya, dumating si Manang Rosa dala ang ilang kandila. Inilagay ang mga ito sa center table, at ang liwanag mula sa mga apoy ay lumikha ng anino sa mga dingding, nagbibigay ng kakaibang, medyo intimate na ambience. Naiwan silang dalawa sa sala, napapalibutan ng dilim at ng sayaw ng liwanag ng kandila. Ang katahimikan ay hindi na kasing awkward ng dati. Sa isla, pag brownout, naglalabas kami ng banig sa labas ng bahay, biglang sabi ni Celine, hindi niya alam kung bakit niya yon sinabi. Siguro dahil sa ambience na nagpapaalala sa kanya ng mga simpleng gabi sa probinsya. Tapos magkukwentuhan kami ni Mama, o di kaya titingin lang sa mga bituin. Ang daming bituin doon, sir. Kitang-kita. Napatingin si Damon sa kanya. May kakaibang kislap sa mga mata nito sa liwanag ng kandila. Talaga? Tumango si Celine, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Opo. Minsan, pag fiesta, may mga palaro pa kahit gabi. Habulan, taguan. Masaya. She found herself sharing bits of her childhood, her life before all this. Ang mga kwento tungkol sa pangingisda ng tatay niya, na yumao na, ang mga simpleng pangarap niya. Nakikinig lang si Damon, hindi sumasabad. Pero ramdam ni Celine na interesado ito. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, isang titig na matagal, na parang sinusuri ang bawat salita niya, ang bawat ekspresyon ng mukha niya. At sa mga titig na iyon, may nararamdaman si Celine na kakaibang kilig, isang mainit na pakiramdam na gumagapang sa kanyang dibdib. Ikaw, sir, biglang tanong ni Celine. Ano ng paborito mong gawin noong bata ka? It was a bold question considering their usual dynamic. Natigilan si Damon. Tumingin ito sa apoy ng kandila, ang mukha'y bahagyang natatabunan ng anino. For a moment, Celine thought he wouldn't answer. Then, he spoke, his voice softer than usual. I used to read a lot. Elva's sister, she loved stories. I'd read to her for hours. May bahid ng lungkot sa boses nito nang banggitin ang kapatid. Ito na naman yung kapatid. Ang babae sa litrato. Gustong-gusto nang itanong ni Celine kung sino ito, anong nangyari, pero pinigilan niya ang sarili. Baka masyadong personal. Baka muling bumalik ang pader sa pagitan nila. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Tungkol sa mga paboritong libro, sa mga lugar na napuntahan na ni Damon, halos buong mundo na yata, at sa mga simpleng pangarap ni Celine na makapagtapos ng pag-aaral. Sa ilalim ng liwanag ng kandila,
Tila pansamantalang nawala ang kontrata, ang utang, ang sakit. Para lang silang dalawang taong nagkakakilanlan. May isang sandali, habang tumatawa si Celine sa isang birong binitiwan ni Damon, isang bihirang pagkakataon, pero nangyari, napansin niyang nakatitig na naman ito sa kanya. This time, his gaze was different. Mas malambot. Mas intense. Parang may gusto itong sabihin pero hindi masabi. Unti-unti, hindi namamalayan, bahagyang lumapit si Celine, na-drawn sa intensity ng mga mata nito. Ang distansya sa pagitan nila ay umiksi. Amoy na niya ulit ang pabango nito. Ang puso niya ibiglang kumabog ng malakas. Ano to? Nang mapansin ni Damon ang paglapit niya, ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya, bigla itong natigilan. Ang lambot sa mga mata nito ay biglang nawala, napalitan ng takot. Pagkalito, para siyang biglang natauhan. Mabilis itong tumayo, halos mabuwal ang isang kandila. I think I'll retire for the night, sabi nito, ang boses ay biglang naging formal at malamig ulit. The power should be back soon. Hindi na ito tumingin kay Celine. Mabilis itong naglakad palayo, paakyat ng hagdan na parang may hinahabol o tinatakasan. Naiwan si Celine na nakaupo, tulala. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng lamig. Anong nangyari? Bakit bigla itong umiwas? Akala niya may namumuong kung ano sa pagitan nila. Yung titig nito, yung iti hindi ba iyon totoo? Napatitig siya sa kandilang muntik ng matumba. Ang apoy nito'y patuloy sa pagsayaw, walang pakialam sa biglaang pagbabago ng atmosphere. Ang dibdib ni Celine ay sumikip. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Natauhan ka lang, Celine, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Alalahanin mo kung sino siya at kung ano ka lang dito. Baka naman imagination mo lang lahat yon. Pero may isang bahagi sa kanya na hindi naniniwala. Ramdam niya eh. Ramdam niya yung koneksyon kahit saglit lang. Ramdam niya yung kilig. Ang hirap itanggi. Tumayo si Celine, nanginginig ang mga tuhod. Pinatay niya ang mga kandila isa-isa, at ang dilim ay muling bumalot sa sala, mas matingkad, mas malungkot. Kasabay ng pagpatay niya sa huling kandila, bumalik ang kuryente. Biglang lumiwanag ang buong mansyon. Pero para kay Celine, mas naging malinaw ang kadiliman sa puso niya. Dahan-dahan siyang umakyat sa kanyang kwarto, ang bawat hakbang ay mabigat. Pagdating doon, humiga siya sa kama, nakatitig sa kisam. Ang mga eksena kanina, ang tawanan, ang titigan, ang muntik ng ano nga ba yun? Muntik ng ano? Ay paulit-ulit na naglalaro sa isip niya. Hindi niya maintindihan si Damon. Minsan, parang may nakikita siyang kabutihan dito, isang bahid ng init sa likod ng malamig na anyo. Pero bigla na lang itong magbabago, babalik sa pagiging suplado at mailap. Parang may pader na nakaharang sa puso nito, isang pader na sobrang taas at sobrang tibay. Napabuntong hininga si Celine. Hindi niya dapat iniisip ang mga to, trabaho lang to, kontrata lang to, pero bakit parang apektado siya? Bakit may kirot siyang nararamdaman sa biglaang pag-iwas nito? Dahil umaasa ka, Celine, bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Umaasa kang maihigit pa sa kontratang to, umaasa kang tao rin siya, na may puso. Kinabukasan, bumalik sa dati ang lahat. Si Damon ay formal at distant. Walang bakas ng candlelight bonding nila. Parang hindi nangyari ang gabing yon. Nag-almusal sila ng tahimik gaya ng dati. Nagbigay ito ng ilang instructions tungkol sa schedule nito for the day. Walang personal na usapan. Pero si Celine, hindi na niya kayang baliwalain ang lahat. May nagbago na sa kanya. Hindi na niya kayang tingnan si Damon na parang amo lang. May nakita na siyang iba, isang lalaking nasasaktan, isang lalaking marahil ay takot din. Nang hapong iyon, habang inaayos ni Celine ang ilang libro sa study ni Damon, sa utos nito, syempre, hindi na niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman. Sir, tawag niya, mahina pero may diin. Nag-angat ng tingin si Damon mula sa laptop nito. Ang mga mata nito'y blanko, walang emosyon. Yes, Miss Mabini. Ang paggamit nito ng Miss Mabini ay parang isang sampal, isang paalala ng distansya nila. Huminga ng malalim si Celine. Bahala na. Tungkol po kagabi. Nakita niyang bahagyang nanigas ang balikat ni Damon. What about last night? Malamig na tanong nito.
Bakit po kayo biglang umalis? Diretsong tanong ni Celine. Akala ko po nagkakasundo na tayo. Ibinalik ni Damon ang tingin sa laptop. I was tired, Miss Mabini. That's all. Hindi po ako naniniwala, giit ni Celine, lumapit siya ng kaunti sa mesa nito. May iba pa pong dahilan, di ba? Ramdam ko po. Hindi sumagot si Damon. Patuloy lang ito sa pagtipa sa keyboard, pero alam ni Celine na nakikinig ito. Sir, halos pabulong na sabi ni Celine, ang boses niya ay puno ng hinanakit at pagkalito. What are you so afraid of? Sa tanong na yon, biglang tumigil sa pagtipa si Damon. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito, sa unang pagkakataon mula kagabi, ay nagpakita ng emosyon. Isang emosyong hindi pa nakikita ni Celine dati, isang halo ng gulat, sakit, at isang bagay na parang takot niya. Tinitigan siya ni Damon ng matagal, na parang binabasa ang kaluluwa niya. Ang katahimikan sa study ay mas matindi pa kaysa noong brownout. Pagkatapos ng tila walang hanggan, bumuntong hininga si Damon, isang malalim at pagod na buntong hininga. You don't understand, Celine, sabi nito, ang boses ay biglang naging malumanay, halos basag. At sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa pangalan niya, walang Miss Mabini. Ang simpleng pagbanggit nito sa pangalan niya ay nagbigay ng kakaibang epekto kay Celine. Isang kislap ng pag-asa ang muling sumilay. Pero bago pa makapagsalita si Celine, umiling si Damon. There are things walls that are better left untouched. For your own good. Muli, bumalik ang lamig sa mga mata nito, pero ngayon may kasamang lungkot. Pero paano kung gusto kong intindihin, mahinang sabi ni Celine. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Damon. Some things are not meant to be understood. They are meant to be endured. Alone. Pagkasabi noon, tumayo ito. I have a meeting. Manang Rosa will assist you if you need anything. At tulad ng dati, mabilis itong umalis, iniwan si Celine na puno ng tanong at isang pusong mas lalong naguguluhan. Bakit parang may pader sa puso mo? Ang tanong ni Celine ay nanatiling nakabitin sa hangin, walang kasagutan. Pero sa kabila ng pag-iwas ni Damon, hindi mapigilan ni Celine ang umasa. Umasa na balang araw, ang pader na iyon ay guguho. At makikita niya kung sino talaga ang lalaking nagtatago sa likod nito. Pagkatapos ng gabing iyon sa study, kung saan halos aminin ni Damon na may tinatago siyang takot, nagkaroon ng subtle shift sa pakikitungo nito kay Celine. Para bang ang tanong ni Celine na, "What are you so afraid of?" ay nag-iwan ng malalim na epekto dito. Hindi na ito kasing cold as before. May mga pagkakataon na nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, hindi na yung mapanuri o mapanghusgang tingin, kundi isang tingin na softer, almost curious. At minsan, kapag nagkukwento si Celine tungkol sa Isla de Rosario o sa mga pangarap niya, may nakikita siyang genuine interest sa mga mata nito. Isang Sabado ng umaga, ginulat siya ni Damon. Get dressed, sabi nito habang nag-aalmusal sila. We're going out. Oh. Saan po tayo pupunta, sir? Tanong ni Celine, medyo nagulat. Usually, kung may lakad dito, inuutos lang nito sa kanya na maghanda para sumama. This time, it felt different. It's a surprise, sabi ni Damon, at sa unang pagkakataon, may nakita siyang hint of a playful smile sa labi nito. Just wear something comfortable. And bring swimwear. Swimwear? Saan naman sila pupunta na kailangan ng swimwear? Ang isip ni Celine ay napuno ng katanungan, pero kasabay noon ay ang excitement. This was a first. Nag-drive si Damon. Hindi sila dumaan sa city. Instead, they drove south, papunta sa direksyon ng mga probinsya. Mahaba ang biyahe, pero hindi naging boring para kay Celine. Nagpatugtog si Damon ng mga luma pero magagandang kanta, at paminsan-minsan ay nagtatanong ito tungkol sa mga paborito niyang kanta o pagkain. It was surprisingly normal. Parang hindi sila amo at binili. Para silang dalawang taong on a road trip. After almost 2 hours, lumiko sila sa isang makitid at medyo rough road, papasok sa isang lugar na napapaligiran ng matataas na puno ng niyog. Sa dulo ng daan, may isang maliit na kubo at sa likod nito. Napasinghap si Celine. Isang napakagandang beach ang tumambad sa kanya.
Ang buhangin ay pino at maputi, ang tubig ay crystal clear, at ang kulay ay mula sa light turquoise malapit sa pampang hanggang sa deep blue sa malayo. Walang ibang tao. Para silang nasa isang private paradise. Wow, wala nang ibang masabi si Celine. Ang ganda dito, sir. I call this place Serenity, sabi ni Damon, bumaba ng kotse. I bought this land years ago. No one else knows about this place except for me and now, you. Napatingin si Celine kay Damon, gulat. Bakit niyo po ako dinala dito? Nagkibit balikat si Damon, pero may kakaibang lambot sa mga mata nito. I figured you missed the sea. You always talk about your island with such fondness. Natouch si Celine. Hindi niya inaasahan to, ang isang taong kasing yaman at kasing busy ni Damon Argeles, ay nag-abala pang dalhin siya sa isang lugar na espesyal sa kanya, dahil lang napansin nitong namimiss niya ang dagat. Nagpalit sila ng damit sa magkahiwalay na bahagi ng kubo. Si Celine, suot ang isang simpleng one-piece swimsuit na binili niya noon pa sa ukay-ukay pero hindi pa nagagamit. Si Damon naman, naka-board shorts, at kitang-kita ang well-toned niyang katawan. For a moment, Celine felt a blush creep up her neck. Focus, Celine. Maghapon silang nasa beach. Naglakad-lakad sila sa pampang, pinupulot ang mga shells. Nagtampisaw sila sa tubig na parang mga bata. Tinuruan siya ni Damon kung paano mag-skim ng bato sa tubig, at tawa sila ng tawa kapag palpak ang mga bato ni Celine. Sa mga sandaling yon, nawala ang pagiging AV Argeles nito. He was just Damon. At si Celine, hindi na ang ibinili. She was just Celine. Habang papalubog ang araw, umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Ang hangin ay malamig at ang tunog lang ng mga alon ang maririnig. Alam mo, sir, panimula ni Celine, ang boses ay mahina. Thank you po dito. Sobra. Tumingin si Damon sa kanya, ang mukha ay nababanaagan ng huling sinag ng araw. You don't have to thank me, Celine. No, I mean it. Tumingin din si Celine sa kanya, diretsahan. Sa lahat na ng pinagdaanan ko, ito yung unang beses na nakaramdam ulit ako ng saya. Nang gaan. Parang nakalimutan ko lahat ng problema. May kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata ni Damon. Hinawakan nito ang kamay ni Celine. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa buong katawan niya. Celine, he started, his voice a low murmur. Sir, putol ni Celine, ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala sa dibdib niya. Alam kong may kontrata tayo. Alam kong binili mo ako. Pero hindi ko na yata kaya to. Kumunot ang noo ni Damon. What do you mean? Huminga ng malalim si Celine. This is it, bahala na. I think I'm falling for you, Damon. Ang pangalan nito ay kusa na lang lumabas sa bibig niya, natural, walang deser. Alam kong mali. Alam kong komplikado. Pero hindi ko mapigilan. Wala akong pake kung mahulog ako, basta hindi ako magsisisi. Natigilan si Damon. Nakatitig lang ito kay Celine, ang mga matain ng lalaki sa gulat. Pagkatapos, dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang totoong ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang ngiting iyon ang pinakamagandang bagay na nakita ni Celine. Celine, bulong nito, at sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay nawala. His lips found hers. Ang halik ay nagsimula ng marahan, a tentative exploration. Pero habang tumatagal, ito'y lumalalim, nagiging mas mapusok, mas puno ng damdamin. Ang mga braso ni Damon ay yumakap sa baywang ni Celine, hinihila siya palapit. Ang mga kamay ni Celine ay napunta sa batok nito, ang mga daliri isiniksik sa malambot nitong buhok. It was a kiss filled with all the unspoken words, all the pent-up emotions, all the kilig, the confusion, the hope. Ramdam ni Celine ang pagmamahal sa bawat pagdampi ng kanilang mga labi. Sincere. Intense. Parang ito na iyong matagal na nilang hinihintay. Nang maghiwalay sila, pareho silang humihingal. Nakatitig sila sa isa't isa, ang mga matay nagniningning. Celine, sabi ulit ni Damon, ang boses ay garalgal. I think I'm falling for you too. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Celine. Napangiti siya at niyakap niya si Damon ng mahigpit.
Sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa isang secret beach na sila lang ang nakakaalam, naramdaman ni Celine na kumpleto siya. Na lahat ng sakit at hirap ay nagkaroon ng kahulugan. Kinabukasan, maaga silang umuwi mula sa beach. Ang atmosphere sa kotse ay ibang-iba na. May saya, may lambingan. Nagkakahawakan sila ng kamay. Nagkakangitian. Para silang bagong couple. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Attorney Elvira. May dala itong mga papeles. Argels, good morning. Celine. Bati nito, medyo formal. Attorney, sagot ni Damon, masaya ang tono. What brings you here this early? May kailangan lang po kayong pirmahan, sir. Regarding the final settlement for the Isla de Rosario acquisition. Biglang natigilan si Celine. Isla de Rosario acquisition. Ano iyon? Oh, right. The old Ramirez property. Has it been finalized? Tanong ni Damon, parang wala lang. Yes, sir. Everything's in order. Babayaran na lang po yung natitirang balance sa pamilya Ramirez. Kasama na rin po doon yung babae, as per your original agreement with Don Alejandro before he passed. Parang nabinggi si Celine. Babayaran ang utang kasama ang babae. Anong ibig sabihin noon? Siya ba yung babaeng tinutukoy? Dahan-dahan siyang lumingon kay Damon, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglalaho. Di Damon? Anong sinasabi ni Attorney Elvira? Napansin ni Damon ang pagbabago sa ekspresyon ni Celine. Tumingin ito kay Attorney Elvira, na tila ngayon lang napagtanto ang presence ni Celine at ang posibleng implikasyon ng sinabi niya. Attorney, I think we can discuss this later, sabi ni Damon, medyo alanganin. Pero huli na ang lahat. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isip ni Celine. Ang malaking halaga para sa ospital. Ang pagiging personal companion. Ang biglaang pagbabago ng pakikitungo ni Damon. Ang pagdadala sa kanya sa beach. Ang halik. Lahat yun parte ng isang mas malaking plano. No, bulong ni Celine, ang mga matain ng lalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Hindi totoo yan, di ba? Tumingin siya kay Damon, nagmamakaawa ang mga mata. Sabihin mo sa aking hindi totoo yan. Hindi makatingin si Damon sa kanya. Yumuko ito. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Ang puso ni Celine ay parang dinurog. Ang saya na naramdaman niya kanina lang ay biglang naging abo. Ang kilig ay napalitan ng matinding sakit. Ang pag-asa ay naging desperasyon. So was just part of the deal all along. Ang boses niya ay basag, nanginginig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kaya pala ang bait mo bigla. Kaya pala dinala mo ako sa beach. Para makuha mo ang loob ko. Para masigurado mong hindi ako aalis hanggat hindi nababayaran ang utang ng pamilya ko sa pamilya mo. Ang iutang na tinutukoy ay malamang ang utang na loob, o marahil ay isang lumang transaksyon sa pagitan ng pamilya ni Damon at ng kung sinumang Don Alejandro na may-ari ng lupa sa Isla de Rosario, kung saan nakatira ang pamilya ni Celine. At siya, si Celine, ay naging pambayad? Isang kasangkapan? Tumingin si Damon sa kanya, ang mukha'y puno ng pagsisisi. Celine, listen to me. It's not what you think. Yes, there was an old arrangement, but what happened between us that was real? Real? Halos tumawa si Celine sa sakit. Anong real doon, Damon? Yung halik? Yung sinabi mong nahulog ka na rin sa akin. Parte ba iyon ng script? Gaano katagal mo nang pinlano to? Hindi na napigilan ni Celine ang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak sa kanyang pisngi. Ang sakit. Sobrang sakit. Para siyang pinagtaksilan. Para siyang ginamit. I never meant to hurt you, Celine, sabi ni Damon, lumapit ito, akmang hahawakan siya. Pero umatras si Celine. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya, ang boses ay puno ng galit at pait. Lahat ng to kasinungalingan lang pala. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Pero isa ka lang din palang manggagamit. Tumalikod si Celine, hindi na niya kayang tingnan si Damon. Ang imahe ng kanilang masayang sandali sa beach, ang init ng halik nito, ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema.
Wala akong pake kung mahulog ako, basta hindi ako magsisisi. Ang mga salita niya kanina ay bumalik sa kanya, puno ng kabalintunaan. Ngayon, hindi lang siya nahulog. Nasaktan pa siya ng sobra. At ang pagsisisi nagsisimula na niyang maramdaman iyon, kasabay ng pagguho ng lahat ng pinaniwalaan niya. Ang mga salitang manggagamit ay umalingaw sa mansyon, kasabay ng pagbagsak ng mga luha ni Celine. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi maipaliwanag, isang halo ng galit, pagkadismaya, at matinding kirot sa puso na parang pinipiga. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking inakala niyang unti-unti nang nagbubukas ng puso sa kanya, ay siya palang may pinakamalaking tinatagong lihim. Isang lihim na direktang dumurog sa kanya. Hindi na niya hinintay pa ang anumang paliwanag mula kay Damon o kay Attorney Elvira. Mabilis siyang tumakbo paakyat sa kanyang kwarto, ang bawat hakbang ay parang may tinik. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at doon humagulgol ng walang tigil. Ang ganda ng paraiso na ipinakita sa kanya ni Damon ay biglang naging isang bangungot. Ang mga alaala ng kanilang mga sandali sa beach, ang tawanan, ang hawakan ng kamay, ang halik na puno ng pangako, lahat yun ngayon ay nabahiran na ng kasinungalingan. Niloko niya ako. Ginamit niya ako. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Ang sakit ay parang alon na humahampas sa kanyang dibdib, paulit-ulit, walang awa. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iyak, naubos na yata ang luha ni Celine. Ang natira na lang ay isang malamig na galit at isang desisyon na nabuo sa gitna ng kanyang pagdurusa. Hindi siya pwedeng manatili dito. Hindi na. Tumayo siya, pinunasan ang mga bakas ng luha sa kanyang mukha. Kinuha niya ang maliit niyang bag na dala niya noong unang araw niya sa mansyon. Sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga gamit, ang iilang damit, ang mga mumurahing toiletries. Wala siyang masyadong dinala at wala rin siyang gustong iuwi mula sa lugar na ito, maliban sa durog niyang puso. Habang nag-iimpake, may kumatok sa pinto. Celine? Can we talk? Boses ni Damon. May bahid ng pag-aalala at pagsusumamo. Hindi sumagot si Celine. Pinagpatuloy niya ang pag-iimpact. Celine, please. Let me explain. Hindi ganoon kasimple ang lahat. Patuloy ni Damon sa labas. Nang matapos si Celine, huminga siya ng malalim. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Damon doon, ang mukha'y gusot, ang mga mata ay namumugto rin, marahil sa kakaisip o sa hindi pagtulog. Wala ka nang kailangang ipaliwanag, James Argeles, malamig na sabi ni Celine. Ang Damon ay naging kay Argeles na ulit. Ang init ay nawala na. Narinig ko na ang lahat. Malinaw na sa akin ang lahat. No, it's not clear, git ni Damon, sinubukang hawakan ang braso ni Celine. What happened between us, yung sa beach, that was real. I swear. Iniwas ni Celine ang braso niya. Real? Paano magiging real yon kung simula pa lang, kasama na ako sa bayaran ng utang? Anong tawag doon, down payment para sa katawan ko? Ang pait sa boses niya ay hindi maitago. Hindi kita tinuring na bayad, Celine. Nung una, parte ka ng arrangement. It was a business deal din kay Father made at kailangan kong tuparin. Pero habang nakikilala kita nagbago ang lahat. Nagbago? Tumawa si Celine nang walang saya. O baka naman mas naging magaling ka lang umarte. Para masigurado mong hindi ako tatakas hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo, hindi lang sa lupa kundi pati na rin sa akin. Umiling si Damon, ang mukha'y puno ng sakit. Hindi yan totoo. Maniwala ka sa akin, Celine. Mahal kita. Ang mga salitang mahal kita, na dati nagbigay sa kanya ng kilig at pag-asa, ngayon ay parang lason sa kanyang pandinig. Huwag mong gamitin ang salitang iyan, Jimmy Argeles. Hindi mo alam ang ibig sabihin yan. Dahil kung mahal mo ako, hindi mo ako gagawing kasangkapan. Hindi mo ako lolokohin. Dala ang maliit niyang bag, sinubukan ni Celine na lagpasan si Damon. Pero hinarangan siya nito. Saan ka pupunta? Tanong ni Damon, may takot sa boses. Uwi ako sa amin. Sa Isla de Rosario. Doon ako nararapat. Hindi dito, sa mansyon ng mga taong mapagpanggap at manluloko. Hindi ka pwedeng umalis? Bakit hindi? Tapos na ang kontrata, di ba? O baka naman may hidden clause pa na hindi ko alam?
Napag-aari mo na rin pati kaluluwa ko. Ang sarkasmo ni Celine ay tumama kay Damon. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Celine, please don't do this. Mag-usap tayo ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sa huling pagkakataon, tinitigan ni Celine si Damon, ang mga mata niya ipuno ng determinasyon at ng isang uri ng pamamaalam. Pagkatapos, sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Damon. Natigilan si Damon, hawak ang namumulang pisngi. Ang gulat sa mukha nito ay hindi maipinta. Si Celine, nanginginig ang kamay pero buo ang loob. Para iyan sa panloloko mo sa akin. At para iyan sa pagyurak mo sa tiwala ko. Hindi na niya hinintay pa ang reaksyon ni Damon. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Narinig niya ang tawag ni Damon sa pangalan niya, pero hindi na siya lumingon. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang iligtas ang sarili niya. Paglabas niya ng mansyon, wala siyang ibang dala kundi ang kaunting pera na naipon niya mula sa allowance na ibinibigay ni Damon, na ngayon ay parang bayad pinsala na lang sa kanya, at ang durog niyang puso. Naglakad siya palabas ng subdivision, walang kasiguraduhan kung paano uwi, pero determinado siyang makarating sa Isla de Rosario. Sa bus terminal, pinagkasya niya ang pera niya para sa pamasahe. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod, pero ang pagod ng katawan ay walang-wala kumpara sa pagod ng kanyang puso. Pagdating niya sa daungan papuntang Isla de Rosario, sumakay siya ng bangka. Ang amoy ng dagat at ang simoy ng hangin ay pamilyar, pero imbes na magbigay ng ginhawa, nagdulot ito ng kirot. Naalala niya ang beach kung saan sila naghalikan ni Damon. Isang alaala na gusto na niyang ibaon sa limot. Nang makarating siya sa isla, ang unang bumungad sa kanya ay ang balita. Nagkakagulo raw sa maliit na ospital ng isla. Ang nanay niya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa ospital. Naabutan niya ang ilang opisyal ng ospital na kausap ang isang malayong kamag-anak nila na siyang nagbabantay kay Aling Martha. Pasensya na po, pero kailangan na po talagang masettle ang bill, ilang linggo na po kayong overdue. Kung hindi po, mapipilitan po kaming itigil na ang pagbibigay ng gamot, sabi ng isang administrator. Ang boses ay formal pero walang simpatya. Pero wala pa po kaming pera, umiiyak na sabi ng kamag-anak nila. Si Celine lang po ang inaasahan namin. Nakita ni Celine ang eksena. Ang parehong eksena na nagtulak sa kanya para pirmahan ang kontrata ni Damon. Ngayon, bumalik na naman siya sa simula. Ang pagkakaiba lang, wala na siyang gisolusyon na mahahawakan. Ang pera niya ay kakarampot lang, hindi sapat para sa malaking utang. Lumapit si Celine, ang puso ay parang dinudurog. Ako na po ang bahala. Kakausapin ko po sila. Humarap siya sa mga opisyal ng ospital. Ma'am, sir, parang awan niyo na po. Bigyan niyo pa po kami ng palugit. Gagawan ko po ng paraan. Kahit anong trabaho, papasukin ko po. Nagmakaawa siya, ang pride niya ay muling nawala. Pero ang mga board members ng maliit na rural hospital ay hindi kasing flexible ng inaasahan. Pinagalitan pa siya. Pinahiya. Miss Mabini, ilang beses na naming pinalugit yan. Ang ospital ay hindi charity institution. Kung walang bayad, walang serbisyo, sigaw ng isang matabang babae na puno ng alahas. Napaupo si Celine sa sahig ng lobby, ang mga luha ay muling dumaloy. Ang pagod, ang sakit, ang kahihiyan, ang kawalan ng pag-asa, lahat ay bumuhos. Ang bigat ay hindi na niya makayanan. Bigla, nagdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang narinig ay ang sigaw ng kanyang kamag-anak. Pagmulat niya, nasa isang maliit na silid siya ng ospital, nakahiga sa isang kama. May dextrose na nakakabit sa kanya. Ang kamag-anak niya ay nasa tabi niya, nag-aalala. Celine! Gising ka na. Diyos ko, akala ko kung napano ka na. Si Mama, tanong niya, ang boses ay mahina. Okay lang ang mama mo. Huwag kang mag-alala. Pero alam ni Celine na hindi okay. Paano magiging okay kung anumang oras ay pwede nilang itigil ang gamot? Kinabukasan, habang natutulog pa si Celine, isang itim na kotse ang huminto sa labas ng ospital. Bumaba si Damon, nakasuot ng salamin para hindi makilala. Dumiretso siya sa billing section. Walang imik, naglabas ito ng isang briefcase. I want to settle all the outstanding bills of F. Ras Martha Mabini. In full.
And I want to arrange for her continued treatment, whatever it takes. Here's an advance for the next few months. Make sure she gets the best care. And one more thing, tumingin siya sa cashier. This is anonymous. Huwag niyong sasabihin kung kanino galing ang bayad. Understood. Tumango ang cashier, gulat na gulat sa laki ng perang nakalatag. Pagkatapos noon, pumunta si Damon sa kwarto ni Aling Martha. Nakita niya itong mahimbing na natutulog. Lumapit siya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang nanay ng babaeng sinaktan niya. May bakas ng hirap sa mukha ni Aling Martha, pero mayroon ding kapayapaan sa kanyang pagtulog. Sa tabi ng kama, may isang maliit na altar na mailarawan ng Birheng Maria at ilang tuyong bulaklak. Simple, pero ramdam ang debosyon. Tinitigan ni Damon ang natutulog na ginang. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Guilt? Siguro. Pagsisisi? Sobra. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana dadaan sa ganitong kahihiyan at pagdurusa si Celine. Dahan-dahan, inilapag ni Damon ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama ni Aling Martha. Naglalaman iyon ng sapat na pera para sa kanilang mga pangangailangan sa mga susunod na buwan, higit pa sa bayad sa ospital. Pagkatapos walang imik, tumalikod siya at lumabas ng silid. Hindi niya kayang harapin si Celine, lalo na sa ganitong kalagayan. Alam niyang galit ito at may karapatan itong magalit. Habang naglalakad siya palayo sa ospital, pabalik sa kanyang kotse, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang masakit na alaala na matagal na niyang sinusubukang ibaon sa limot. Flashback. 15 taon na ang nakalipas. Si Damon ay isang binatang pasukin pa lang sa kolehiyo, puno ng pangarap. Ang kanyang bunsong kapatid, si Daniela, ay 16 na taong gulang, masayahin, matalino at pangarap maging doktor. Isang araw, biglang inatake ng matinding sakit ng tiyan si Daniela. Isinugod nila ito sa pinakamalapit na ospital, isang pampublikong ospital dahil ang kanilang pamilya noon, bagamat may kaya, ay hindi pa kasing yaman tulad ngayon. Ang kanilang negosyo ay nagsisimula palang umangat. Appendicitis, kailangang operahan agad, sabi ng doktor. Pero kailangan niyo munang mag-deposit. Ang ama nila, si Don Alejandro, ay wala sa bansa noon, may importanteng business trip. Ang ina nila naman ay nag-aalaga sa kanilang lola na may sakit din. Si Damon, bilang panganay ang naiwang mag-asikaso. Pero ang pera niya bilang estudyante ay hindi sapat. Sinubukan niyang tumawag sa mga kamag-anak, pero walang makapagpahiram agad ng malaking halaga. Pakiusap daw kahit konti lang muna. Kailangan na siyang operahan, pagmamakaawa ni Damon. Pasensya na, Hijo. Patakaran ng ospital. Hindi kami pwedeng mag-umpisa ng operasyon hanggat walang down payment. Ang mga salita ng doktor ay malamig, walang emosyon. Lumipas ang mga oras. Ang sakit ni Daniela ay lalong lumalala. Si Damon ay paikot-ikot sa labas ng emergency room, gulong-gulo ang isip, hindi alam ang gagawin. Ang bawat segundo ay parang isang dago. Nang sa wakas ay may dumating na tulong pinansyal mula sa isang tiyuhin, huli na ang lahat. Ang appendix ni Daniela ay pumutok na. Nagkaroon ng matinding impeksyon. Ginawa ng mga doktor ang lahat, pero hindi na nila naisalba si Daniela. Namatay ang kanyang bunsong kapatid dahil sa kahirapan. Dahil sa kawalan ng pera. Dahil sa isang sistema na mas pinapahalagahan ang bayad kaysa sa buhay. Ang sakit na naramdaman ni Damon noon ay hindi kailanman nawala. Ang pagsisisi. Ang galit. Ang helplessness. Iyon ang nagtulak sa kanya para magsikap, para yumaman, para hindi na kailanman maranasan ulit ang ganoong kawalan ng kapangyarihan. Pero kasabay noon, nagtayo rin siya ng pader sa puso niya. Isang pader para protektahan ang sarili sa sakit. End of flashback. Napahinto si Damon sa paglalakad. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang eksena ni Celine kanina sa lobby ng ospital, nagmamakaawa, pinapahiya, iyon ay isang masakit na paalala ng kanyang nakaraan. Ng kanyang kabiguan. Ngayon, naiintindihan niya kung bakit ganoon na lang ang galit ni Celine. Ang pera, ang kontrata, ang pagiging tibinili, lahat ng iyon ay sumasalamin sa isang sistemang minsan na ring kumitil sa pangarap at buhay ng mahal niya sa buhay. Sumakay si Damon sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan pupunta.
Ang alam lang niya, kailangan niyang itama ang mga pagkakamali niya. Pero paano? Paano niya muling makukuha ang tiwala ng babaeng nasaktan niya ng sobra? Ang babaeng, sa kabila ng lahat, ay minahal niya ng totoo. Ang pag-alis ni Celine ay nag-iwan ng malaking puwang hindi lang sa mansyon, kundi pati na rin sa puso ni Damon. Ang dating malamig at walang pakialam na bilyonaryo ay unti-unting dinudurog ng sarili niyang konsensya at ng isang pag-ibig na ngayon lang niya natutunang kilalanin, pero huli na yata ang lahat. Ang lungkot at pagdurusa ay hindi lang para kay Celine. Pati si Damon, sa kanyang sariling paraan, ay dumadaan din sa sarili niyang impyerno. Isang buwan ang lumipas mula nang lisanin ni Celine ang mansyon ni Damon. Isang buwan ng paghilom, ng pagsisikap na bumangon, at ng unti-unting pagtanggap sa mapait na katotohanan. Ang pera na iniwan ni Damon sa ospital, na nalaman niyang galing dito dahil sa isang tsismosang nurse, kahit na itinanggi pa ng administration, ay malaking tulong para sa pagpapagaling ni Aling Martha. Nakalabas na ito ng ospital at dahan-dahan nang bumabalik ang lakas sa kanilang maliit na bahay sa tabing dagat. Si Celine naman, bumalik sa dati niyang buhay. Nagtitinda siya ng isda sa umaga, at sa hapon ay tumutulong sa mga gawaing bahay at nag-aalaga kay mama niya. Sinubukan niyang ibaon sa limot ang lahat ng nangyari sa Maynila, lalo na ang mga alaala ni Damon. Pero ang puso, sadyang makulit. May mga gabi na hindi niya maiwasang mapatingin sa mga bituin at maalala ang mga sandali nila, ang candlelight bonding, ang secret beach, ang halik at ang sakit. Isang umaga, habang bumibili siya ng dyaryo para kay Mang Cardo, isang matandang mangingisda na suki niya, isang headline sa local section ang nakakuha ng kanyang pansin, Argel's Foundation to Build Free Clinic in Isla de Rosario. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Argel's Foundation. Pamilyar ang pangalang iyon. Agad niyang binuklat ang pahina. May litrato ng isang groundbreaking ceremony at sa gitna, nakatayo si Damon Argeles, kasama ang ilang lokal na opisyal. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, ibang-iba sa suot nitong mamahaling suit noon. Pero ang tindig, ang aura ng kapangyarihan, nandoon pa rin. Ang Argel's Foundation, sa pangunguna ng isifi nitong si Damon Argeles, ay magpapatayo ng isang modernong klinika sa Isla de Rosario na magbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga residente. Ito raw ay bahagi ng kanilang corporate social responsibility at bilang pag-alala na rin sa yumaong kapatid ni Argeles na si Daniela Argeles na nangangarap maging doktor at maglingkod sa mga komunidad na nangangailangan. Natigilan si Celine. Daniela Argeles. Ang kapatid ni Damon. Ang babae sa litrato na nakita niyang iniiyakan nito. Kaya pala ganoon na lang ang epekto kay Damon ang nangyari sa kapatid niya. At ngayon, nagpapatayo ito ng klinika bilang pag-alala dito. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Gulat? Paghanga? O baka naman pag-asa? Hindi na siya nagdalawang isip. Pagkatapos niyang magpaalam kay mama niya, naglakad siya papunta sa lugar kung saan itinatayo ang klinika. Medyo malayo iyon sa sentro ng isla, sa isang lupain na dati bakante lang. Pagdating niya doon, nakita niya ang construction site. May mga trabahador na abala sa pagtatayo ng pundasyon. At sa isang gilid, nakatayo si Damon, kausap ang isang engineer, seryosong nakikinig sa paliwanag nito habang tinitingnan ang blueprint. Napahinto si Celine. Parang biglang bumagal ang oras. Ang puso niya ay kumabog ng malakas, isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Gusto niyang umatras, tumakbo palayo. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Maya-maya, may mga batang naglalaro malapit sa construction site ang nakapansin sa kanya. Ang mga batang ito ay madalas niyang makita sa palengke. Ate Celine, sigaw ng isa, sabay takbo palapit sa kanya. Andyan ka pala. Nakita mo na si Kuya Damon? Nagtaka si Celine. Kuya Damon? Opo, sagot ng isa pang bata. Siya yung nagpapatayo ng ospital para sa atin. Ang bait-bait niya. Sabi niya, para raw hindi na tayo mahirapan pag may sakit. Napatingin si Celine sa mga bata. Ang saya sa mga mukha nila, ang pag-asa sa kanilang mga mata. Para bang si Damon ay isang bayani sa kanilang paningin. Tapos, Ate Celine, dugtong ng isa pang bata, medyo nahihiya. Sabi ni Kuya Damon, ikaw daw yung girl niya. Nanlaki ang mata ni Celine. Ano?
Sakto namang napalingon si Damon sa direksyon nila, marahil narinig ang sigawan ng mga bata. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga bata ay nagsitakbuhan palapit kay Damon. Kuya Damon! Kuya Damon! Andito si Celine. Yung girl mo. Nakita ni Celine na bahagyang namula ang mukha ni Damon. Ngumiti ito sa mga bata. Okay, kids, go play over there muna, ha? Kakausapin ko lang si Ate Celine nyo. Nagsitakbuhan ang mga bata palayo, nagtatawanan. Naiwan si Celine at Damon, nakatayo, ilang metro ang pagitan. Ang hangin ay puno ng hindi masabing emosyon. Dahan-dahang lumapit si Damon kay Celine. Ang bawat hakbang nito ay parang pinag-iisipan. Nang nasa harap na niya ito, tinitigan siya ni Damon ng diretso sa mata. Ang mga mata nito, na dati malamig at mailap, ngayon ay puno ng lambot, pagsisisi, at isang uri ng pag-asa. Celine, panimula ni Damon, ang boses ay mahina, halos pabulong. Hindi ko inaasahang pupunta ka dito. Nabasa ko sa dyaryo, sagot ni Celine, medyo alanganin pa rin. Tungkol sa klinika. At kay Daniela. Tumango si Damon. Yeh! This was her dream. Matagal ko na dapat tong ginawa. Tumingin ito sa paligid, sa mga trabahador, sa mga blueprint. I wanted to build something good. Something that lasts. Something that can actually help people. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang ingay mula sa construction at ang hampas ng alon sa di kalayuan. Damon, sabi ni Celine, naglakas loob. Bakit dito sa Isla de Rosario? Tumingin ulit si Damon sa kanya. Because of you, Celine. Diretso ang sagot nito. Nang umalis ka, I realized a lot of things. Narealize ko kung gaano ako naging gago. Kung gaano kita nasaktan. At narealize ko na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Napasinghap si Celine. Ang mga salitang iyon parang musika sa kanyang pandinig. This clinic, this is not just for Daniela. This is also the way of saying sorry. Of trying to make things right. Not just for you, but for this community. For all the times I was too blind, too selfish. Lumapit pa si Damon hanggang sa halos magkadikit na sila. Hinawakan nito ang mga kamay ni Celine. Ang init ng palad nito ay pamilyar, pero ngayon may kasamang respeto at sinseridad. Celine, alam kong nasaktan kita ng sobra. Alam kong mahirap paniwalaan ang anumang sasabihin ko ngayon. Pero maniwala ka sana. Yung nangyari sa atin, yung naramdaman ko para sa'yo lahat yun totoo. Walang halong pagkukunwari. Nagkamali ako. Pero hindi ko kailanman pinagsisihan na minahal kita. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Celine. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa. Ng pagpapatawad. Ang kontrata, Celine, matagal na iyong walang bisa para sa akin. Nung araw na dinala kita sa beach, nung hinalikan kita, wala na akong pakialam sa anumang kasunduan. Ang gusto ko lang, ikaw. At sa harap ng mga trabahador na pasulyap-sulyap, sa ilalim ng tirik na araw, sa gitna ng construction site ng isang proyektong sumisimbolo sa pag-asa, dahan-dahang lumuhod si Damon Argeles sa harap ni Celine Mabini. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Di Damon, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Pero umiling si Damon, nakatingala sa kanya, ang mga matay puno ng pagmamahal at pagsusumamo. This time, Celine, I'm not buying you. I'm not forcing you. This time, I'm begging you. Kinuha niya ang kamay ni Celine at hinalikan ito. Bumalik ka sa akin. Hindi dahil sa utang. Hindi dahil sa kontrata. Kundi dahil sa puso mo. Dahil mahal kita. At alam kong, sa kabila ng lahat, may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Ang mga luha ni Celine ay tuluyan ng bumagsak. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang malamig at aroganteng bilyonaryo na bumili sa kanya. Ito si Damon, ang lalaking nasaktan, ang lalaking nagsisisi, ang lalaking natutong magmahal. Oh, Damon, sabi niya, ang boses ay basag sa emosyon. Hinawakan niya ang mukha ni Damon, pinunasan ang sarili nitong mga luha na hindi nito na malayang tumulo na pala. Please, Celine. Give me another chance. Give us another chance.
hindi na kailangan pang magsalita ni Celine. Ang mga mata niya, ang ngiti niya sa gitna ng kanyang mga luha, ang pagpisil niya sa mga kamay ni Damon, lahat yun ay sapat ng sagot. Tumango siya. Damon. Tumayo si Damon at sa isang iglap, niyakap niya si Celine ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat, ng pag-asa, at ng pangako ng isang bagong simula. Ang mga trabahador sa paligid ay nagsipalakpakan at nagsigawan, kinikilig sa eksenang nasaksihan. Sa tabi ng karagatan, kung saan ang mga alon ay patuloy na humahalik sa dalampasigan, dalawang puso ang muling nagtagpo. Wala ng kontrata. Wala ng utang. Ang meron na lang ay purong pag-ibig. Ang mga sumunod na buwan ay napuno ng paghahanda, hindi lang para sa pagbubukas ng Daniela Argels Memorial Clinic, kundi pati na rin sa isang mas espesyal na okasyon, ang kasal ni Damon at Celine. Pinili nilang idaos ang seremonya sa Isla de Rosario, sa mismong baybayin kung saan unang nasilayan ni Celine ang pag-asa at kung saan muling nagtagpo ang kanilang mga puso. Simple lang ang gusto nila, isang selebrasyon na kasama ang buong komunidad na naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Ang buong isla ay naging abala sa pag-aayos. Ang mga mangingisda ay nag-ambag ng kanilang mga huli para sa handaan. Ang mga kababaihan ay nagtulong-tulong sa paggawa ng mga dekorasyong gawa sa mga bulaklak at dahon ng niyog. Ang mga bata ay excited na nagpa-practice ng kanilang mga sayaw. Para itong isang malaking fiesta, isang pagdiriwang ng pag-ibig at bagong simula. Si Aling Martha, na lubos ng malakas ngayon, ay hindi mapagsidla ng tuwa para sa kanyang anak. Siya mismo ang nagtahi ng simpleng bestida ni Celine, isang puting bestida na yari sa pinya cloth, na lalong nagpatingkad sa natural na ganda nito. Si Damon naman, sa tulong ni Attorney Elvira, na ngayon ay isa ng malapit na kaibigan ni Celine, ay inasikaso ang lahat ng legal na papeles. Wala nang bakas ng dating malamig at aroganting bilyonaryo. Ang Damon ngayon ay mas ngumingiti, mas nakikihalubilo at higit sa lahat, mas mapagmahal. Ang mga taga-isla ay itinuring na siyang Kuya Damon, ang bilyonaryong may gininto ang puso. Sa araw ng kasal, ang sikat ng hapon ay kulay ginto, perpekto para sa isang beach wedding. Ang altar ay gawa sa kawayan, pinalamusya ng mga puting bulaklak at mga kumukutitap na kapis shells. Ang mga bisita, na karamihan ay mga residente ng isla, ay nakaupo sa mga upuang kawayan na nakaayos sa buhanginan. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng dagat at ng kaligayahan. Habang naglalakad si Celine papunta sa altar, inaalalayan ng kanyang pinsan, dahil yumao na ang kanyang ama, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng papalubog na araw. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Damon, suot ang isang puting linen suit, ang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal at paghanga. Sa tabi ni Damon, nakatayo si Attorney Elvira. Bago magsimula ang seremonya, lumapit ito kay Celine at may iniabot na isang folder. Celine, nakangiting sabi ni Attorney Elvira. Before anything else, James Argels asked me to give you this. Binuksan ni Celine ang folder. Sa loob, nakita niya ang orihinal na kontrata na pinirmahan niya noon, ang kontratang nagbenta sa kanya kay Damon. Pero ngayon, may malaking pulang selyo na nakatatak dito, annulled voided. Sa ilalim, may perma ni Damon. Napatingin si Celine kay Damon, ang mga mata ay nagtatanong. Ngumiti si Damon. That contract, it was a mistake. A symbol of Esvith's past arrogance. What we have now, Celine, is not bound to give any paper, give any deal. It's bound to I love. Pure and simple. Naiyak si Celine sa tuwa. Niyakap niya si Attorney Elvira. Salamat, Elvira. Ang seremonya ay simple pero puno ng emosyon. Ang pari, na galing pa sa kabilang bayan, ay nagsalita tungkol sa pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng pagsubok, ang pag-ibig na nagpapatawad at nagbibigay ng bagong pag-asa. Habang nagpapalitan sila ng kanilang mga wedding vows, hindi napigilan ni Celine na maalala ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Flashback to their first meeting, so ikaw pala ang binili ko. Ang lamig, ang takot. Flashback to the Turon incident, ang galit, ang paghihimagsik. Flashback to the candlelight bonding, ang kilig, ang pag-asa. Flashback to the secret beach, ang unang halik, ang matamis na pangako. Flashback to the painful revelation, ang pagkakanulo, ang durog na puso. Flashback to the construction site, ang pagluhod, ang muling pagtatagpo.
Bawat alaala, masakit man o masaya, ay humubog sa kanila, nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. Nang oras na para sa vows ni Celine, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ni Damon. Damon, panimula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Naaalala mo pa ba noong una tayong nagkita? Sinabi mo, so ikaw pala ang binili ko. At totoo yun. Ibinenta ko ang sarili ko para iligtas ang buhay ng nanay ko. Akala ko, yun na ang pinakamalaking sakripisyo na gagawin ko. Pero sa paglipas ng panahon, patuloy niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Na-realize ko na ikaw pala ang mas maraming isinakripisyo. Isinakripisyo mo ang pride mo, ang pader na itinayo mo sa puso mo. At higit sa lahat, you saved me more than anyone else. You saved me from bitterness, from despair. You taught me how to trust again, how to love again. I once sold myself to save someone but this man, tiningnan niya si Damon ng may buong pagmamahal. This man saved me more than anyone else. Hindi na ako binili, Damon. Pinili mo na ako ngayon. At pinipili rin kita, paulit-ulit habang buhay. Si Damon, hindi na napigilan ang sariling mga luha. Ang kanyang matipunong dibdib ay umalon sa emosyon. Nang siya naman ang magbigay ng vows, hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Celine. Celine, you my love. You were right. I was a fool. Cold, arrogant fool who thought money could buy anything. But you taught me the true meaning of wealth. It's not in mansions or in bank accounts. It's here. Itinuro niya ang kanyang puso. It's in loving you. In being loved by you. You came into my life like a storm, Celine. You shattered the walls, you challenged the beliefs, you turned the world upside down. And I wouldn't have it any other way. You are by serenity, give I hope, give me everything. Promise to spend the rest of my life proving to you that you made the right choice in choosing me. Pagkatapos ng vows, isinuot nila ang mga simpleng singsing sa isa't isa, mga singsing na sumisimbolo sa kanilang walang hanggang pag-ibig at pangako. You may now kiss the bride, masayang anunsyo ng pari. Sa ilalim ng papalubog na araw, na nagbibigay ng isang napakagandang golden glow sa buong paligid, hinalikan ni Damon si Celine. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng pasasalamat, ng pangako ng isang masayang kinabukasan. Ang mga bisita ay nagsipalakpakan at nagsigawan sa tuwa. Ang tunog ng mga alon ay parang isang awit ng pagdiriwang. Habang magkayakap sila, nakatingin sa papalubog na araw, ibinulong ni Celine kay Damon, mahal na mahal kita, Damon Argels. Ngumiti si Damon, hinalikan ang noo ni Celine. Mahal na mahal din kita, Celine Mabini Argels. Sa kanilang tabi, nakangiti si Aling Martha, si Attorney Elvira, at ang buong komunidad ng Isla de Rosario. Ang dating binili na babae ay ngayon, isa ng minamahal na asawa, isang inspirasyon, at isang simbolo na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat. Ang gabi ay napuno ng sayawan, kantahan at masasarap na pagkain. Ang Daniela Argels Memorial Clinic ay opisyal na ring binuksan, isang testamento sa pag-ibig na nagbibigay buhay at pag-asa. Habang nakaupo sina Damon at Celine sa isang duyan sa tabi ng dagat, malayo ng kaunti sa kasiyahan, magkahawak kamay silang nakatingin sa mga bituing minsan na ring naging saksi sa mga luha at pangarap ni Celine. Alam mo, sabi ni Damon, that first contract it was the best mistake he ever made. Ngumiti si Celine. Hindi na iyon mahalaga, Damon. Dinantay niya ang ulo sa balikat nito. Wala ng kontrata, bulong ni Damon, hinalikan ang buhok ni Celine. Ang meron na lang idugtong ni Celine, tinitingnan ang ningning ng mga bituin na sumasalamin sa mga mata ng kanyang asawa. Ay pag-ibig. Sabay nilang sabi. At sa ilalim ng kalangitan ng Isla de Rosario, sa piling ng mga taong nagmamahal sa kanila, sinimulan ni Damon at Celine ang kanilang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng pagmamahal, pag-asa, at walang hanggang kaligayahan. Ang kanilang kwento ay isang paalala na kahit sa gitna ng kahirapan at mga pagkakamali, ang puso ay laging makakahanap ng daan pabalik sa tunay na pag-ibig. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Grabe, hindi ko maipaliwanag ang saya at pasasalamat na nararamdaman ko ngayon na narating na natin ang dulo ng paglalakbay ni Celine at Damon.
Sa bawat kabanata, sa bawat cliffhanger, sa bawat ngiti at luha, kasama ko kayo. Ang inyong walang sawang pagsubaybay at suporta ang nagsilbing inspirasyon ko para tapusin ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, para na rin akong naging bahagi ng mundo nila. Naramdaman ko ang takot ni Celine noong una siyang tumapak sa mansyon, ang galit niya noong nalaman niyang naging parte siya ng isang ideal, at ang kilig sa bawat unti-unting paglalapit nila ni Damon. Naramdaman ko rin ang pader sa puso ni Damon, ang kanyang mga pinagdaanang sakit, at ang unti-unti niyang pagbubukas ng sarili para sa pag-ibig. Naging isang emosyonal na roller coaster din ito para sa akin, mga mahal kong mambabasa. May mga pagkakataong napapangiti ako habang nagtatype, minsan naman ay halos maiyak sa mga mabibigat na eksena. Layunin ko talagang makalikha ng isang kwentong hindi lang basta nakakakilig, kundi may puso, mailalim at sumasalamin sa ating mga karanasan at kultura bilang Pilipino. Kung may mga mensahe man akong nais iparating sa pamamagitan ng kwentong ito, ito ay ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, laging mailiwanag na sisilay. Na ang bawat isa sa atin ay deserving ng second chance, at ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap at pagharap sa ating mga pagkakamali. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa sinseridad ng puso at sa kakayahang umunawa at magpatawad. At sana, naipakita ko rin ang kahalagahan ng pamilya, komunidad, at ang tibay ng loob ng isang Pilipina na handang lumaban para sa mga mahal niya sa buhay. Ngayong natapos na natin ang kwento ni Celine at Damon, nais ko sanang anyayahan kayo na ibahagi ang kanilang paglalakbay. Kung naantig kayo ng kanilang istorya, kung may mga aral kayong napulot, o kung simpleng napangiti at napakilig kayo, huwag po kayong mag-atubiling i-share ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya at kakilala. At syempre, gustong-gusto ko ring marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang paborito niyong eksena? Sinong karakter ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang naramdaman niyo sa naging wakas ng kanilang kwento? Mag-iwan lang kayo ng comment sa ibaba. Bawat mensahe mula sa inyo ay sobrang mahalaga at nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy pa sa pagsusulat. Muli, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Kayo ang dahilan kung bakit may mga kwentong tulad nito na nabubuo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal.